Ito po, no, may isang liham ako na natanggap na una, hindi ko sana babasahin eh. Kasi dito pa lang sa sobre, no, nakalagay, Dr. Gary B. Dr. Gary B? Akala ko Dr. Gary Valenciano eh, hindi pala. Kasi nakalagay Dr. Gary B, as in boy. Parang ang dating Dr. Gary Baboy. Pero nung binasa ko, naintindihan ko na kung bakit. Ganito pala. Alam niyo po, maganda tong kwento na to, no? At natutuwa po ako dahil may mapupulot na aral ng mga senior citizen na nakikinig. So ito po, Dear Dr. Gary B. Yan, B as in baboy, B as in baboy. Good day po sa inyo. Labis ang aking katuwaan nang marinig ko na sa inyo, sa mga walang cellphone, walang telepono, walang computer, ay pwede kayong sulatan. Siya nga pala, doktor, bago pumalaot. Alam niyo po, pag nagsusulat po kayo, wag naman ganito. Ang hirap eh. Pumalaot ang aking pagsusulat. Nais ko sanang humingi sa inyo ng dispensa o paumanhin. Baka kako mali ang pagsulat ko sa pangalan niyo. Ayan, at least inamin na niya. Mali nga po. Gary C. S.Y. Kapareho po nung Henry C. yung may-ari ng SM. Pero hindi ko po kamag-anak yon, sayang. Dahil kung kamag-anak ko si Henry C., pinapangako ko po sa inyo, yung Mall of Asia gagawin kong Home of the Aged na walang bayad sa lahat ng tao. Pero, pabayaan nyo, baka ampunin ako yan. Mangyari, Doc, isang tenga lang. Ito pala yung dahilan kung bakit Gary B. Mari, Doc, isang tenga ko lang ang nakakarinig. Ang bandang kaliwa lang po. Paparisan pa ng radyo ko na ubot ng liit. 2x3, halos kasing laki lang ng cellphone. Pag nag-tune in ako sa DCRH, inaagaw naman ng radio station dito sa Tacloban. Bakit inaagaw naman ng mga taga-Tacloban yun, ha? Lalong hindi ko na po naiintindihan. Ako nga pala, Doc, si Victoria O. Daako, 73 years old. Pinanganak noong December 23, 1939. Likas na waray-waray. Naku, matatapang po ito. Naku, kung ako yung mag-girlfriend tapos waray-waray, siguro under ako. Then, namumuhay mag-isa dito sa maliit kong silid na halos kasing laki lang ng sukat ng isang plywood. Walang asawa, walang pamilya. Kaya po ako sumulat sa inyo ay upang i-share ko ang aking mga ginagawa bilang isang senior citizen. Inabot ko ang edad na ito hanggang sa kasalukuyan sa awa ng Poong may kapal. Wala akong gaanong nararamdaman na mga malubhang sakit sa aking katawan. Alam mo, Doc, lagi ko pinapakinggan ang mga advices mo tungkol sa kalusugan at tinutupad ko naman. Tungkol naman sa pagkain, hindi ko iniisip ang lasa, kung hindi ang sustansyang naidudulot sa katawan ko. Narinig ko kasi sa isang senador na sinabi, masarap na pagkain sa taong malilibing. Aba, ibig sabihin, pag masarap kinakain mo, malilibing ka. Yung bang ibig sabihin ni Lola? Malaki rin ang paniniwala ko na health is wealth. Ang kalusugan ay kayamanan. Ano nga naman ang magagawa ng yaman mo kung ang katawan mo naman ay tadtad ng malubhang karamdaman? Tama po kayo, Lola. Ang lahat ng karamdaman ay naiiwasan kung, mahaba yung sulat ni Lola, ha? Kung pahalagahan mo ang inyong kalusugan. Doc, priority ko po ang kalinisan. Sabi kasi, cleanliness is next to godliness. Malaki ang aking pananalig na God heals. Hindi na lang minsan na kapag may nararamdaman ako ay medyo masakit sa katawan ko, agad akong tumitingala sa itaas at kinakausap ko si Lord na sana kinakausap ko si Lord na sana pagalingin niya ang aking karamdaman. Sorry po, nadulas lang po. Akala ko kunin na ako ni Lord. Okay. Agad naman po akong nawawala ng sakit at labis ako nagpapasalamat. Doc Gary, meron po akong sariling therapy. Kung nagugutom, kumain. Kung nauuhaw, uminom. Kung inaantok, matulog. Kung nadudumi, ay agad gawin. Kung naiihi, umihi agad. At kung pagod, magpahinga.
Ba, galing naman Ngayon ko lang nalaman yan, Lola. Galing nyo Ganyan lang po ang aking mga ginagawa. I'm always friendly and cheerful, masayahin at palabiro. Mahilig din ako, Dok. Teka. Mahilig din ako, Dok, mag-attend ng mga seminar, lalo na kung tungkol sa kalusugan. Very educational kasi. Katunayan, Doc Gary, nung nagpa-seminar kayo dito sa Tacloban City, if I'm not mistaken, it was almost 2 years ago. Mga 2010 yata yun, no? Tama. Malas lang po, hindi ako umabot sa oras. Nasa harap na po ako ng Philippine National Bank. Naalala ko po ito. Dahil yung CAP building nasa tapat mismo lang ng Philippine National Bank dyan sa may Tacloban City. Tama po yun, tama. Ano ba ang dahilan? Teka, dahilan ay isang pangyayari na hindi maiwasan. Ano to? Laki ng aking panghihinayang sa pagkakataon na yun. Na dapat sana, ito na naman tayo, nakadaupang palad siguro, no? Ang lalim po na daob palad ko na ang doktor na matagal ko nang hinahangaan. Hangang-hanga po ako sa mga paliwanag nyo tungkol sa mga iba't ibang uri ng karamdaman. Dok, mayroon po akong ibabahagi sa kapwa kong senior citizen for better health and happier living. Number 1, listen mga senior para sa inyo daw to, hindi sa akin. Number 1, try to be of service to others. Serve others joyously and unselfishly. Service straight from the heart is about feeling passionate, and you express it in your actions. Number 2, develop a positive mental attitude. A positive mental attitude promotes good health. Cultivate positive emotions like love, faith, and hope. Magandang pangalan ng babae ito, love, faith, and hope. Get rid of negative emotions. Susunod na page. Like anger, fear, greed, hate, envy, and other negative emotions in your life. Note, negative emotions can kill you. Yan. Number 3, don't tire or burden your physical body too much. Rest before you are tired. Number 4, observe the laws of good hygiene and nutrition. Mga kapwa ko taga Supreme Court. Hindi. Ang sabi lang niya, mga kapwa ko taga Supreme Court, SC o senior citizen. If you can follow these rules, you'll surely live healthier, longer life, peace, and happiness. Galing Long live the doctor with a heart full of love and wisdom. Ako na yon. Dr. Gary B. C po, hindi B. The singing doctor. Keep up the good work and more power. Marami po kayong natutulungan na katulad ko. Salat. Ano bang ibig sabihin ng salat? Kapos, no? Siguro. Salat sa buhay. Kasi alam ko salat sa madyong Okay. Kahit man lang sa pamamagitan ng inyong mga advices at paliwanag sa wastong gawain upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Dr. Gary, pasensya na po sa pagkahaba-haba kong sulat. Okay lang po, marami pa tayong oras. Pwede pa to next week ituloy. At maraming salamat sa panahon na iniuukol mo dito sa pagbabasa. Pasensya na po kayo dahil 100% Chinese po ako, kaya hirap na hirap ako magbasa ng mga Tagalog na hindi ko pangkaraniwan na ginagamit. Dok, pasensya na rin po sa aking Tagalog at English dahil natapos ko high school course sa pamamagitan ng pagpasok ko bilang katulong sa bahay sa araw at sa gabi ako nag-aaral. Doktor, PS. Ayan. Pag PS, kinakabahan ako Pahingi pala ng mga babasahin, lalo na tungkol sa coronary. Paminsan-minsan, Dok, inuubo ko. At sakit daw to ng mga matatanda. Salamat po. Lubos na gumagalang, Lola Victoria o Daako. Ayan, taga Tacloban. Di tamang-tama. Tamang-tama. Dahil ang kakantahin ko, isang kantang bagay na bagay sa mga waray-waray. Sa mga nakikinig po na taga Cebu at Davao o kung sino man mga nakikinig na Bisaya, first time nyo lang po maririnig tong kantang to, nakakantahin ko on air. First time. At kung may maliman ako sa aking mga sasabihin o mga bibigkasin, kayo nang bahala magpasensya. 1941 na kanta. Ang composer ay si Wenceslao Ben Subiri.
Ito po'y kantang may pamagat na Matudnila at tinawag na cultural anthem ng mga Cebuanos nung araw. Aba, sige, pakinggan na lang natin. Ito po inahandog ko sa lahat po ng mga nakikinig. Sana po magustuhan niyo po ito. Para po sa inyo to, lalo na po kay Lola. Maraming salamat po, Lola Victoria. Ito na po. Harana ni Papa G. Matudnila ako piliangay nga magmanggal sa imong gugma. Matudnila ikaw pili malipay kay wa ako'y bahandi na kanimo ikasa. Gugma putli mauday pasali maway bahandi labaw sa bulawan. Matudnila kaanugon lamang sa imong gugma ug paray. Dili mo luba kining pagbati bisan sa unsa nga katarugan kay unsa pagbili ning kinabuhi kon sa gudma mo hinikawan. Ingna ko nga dili ka mutuo sa mga pagtamay nga naangkon. Ingna ko nga dili mo kawangon damgo ug pasalig sa gugma ko. Ingna ko nga dili ka mutuo sa mga pagtamay nga naangkon. Ingna ko nga dili mo kawangon damgo ug pasalig sa gugma ko. Damgon ug pasalig sa gugma ko. Hanggang sa susunod na linggo, tuwing alas 5 ng hapon, Gabay sa Kalusugan, kasama si Dr. Gary C. Ang mga naglilingkod sa pagbabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ngayon, ang RHTV nakikita na rin sa pamamagitan ng internet. Dahil
Dahil ang mga manonood ay naghahanap ng programang sakto sa kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay. Bahagi pa rin ng paglilingkod sa pagbabalita ang mga bagong programang pinag-isipan. Mga programang Pilipinong-Pilipino. Mga dekalibreng programa. Pag-uusapan, bibigyan ng pagkakataon ng bawat manonood na mag-isip para sa mas kumpletong detalye. Balitaan at musikahan. Ngayon, iisa ng programa. Sunny in the Morning with Kisses. 1:00 hanggang 4:00 ng umaga. Lunes hanggang Sabado. Ang balitang buhay na buhay at komentaryong gising na gising sa Arangkada Balita. 4:00 ng umaga at 5:00 ng hapon. Kasama sina Nino Bonito Padilla at The Junior, Dennis Antenor Jr. Wala nang kawala ang bawat balita at impormasyon. Ang mga nangyari at kasalukuyang nangyayari. Kasama ang mga award-winning broadcast journalist Deo Lakay Bacalma at Ray Sibayan sa Magandang Umaga Pilipinas. Bagong tambalan na aabangan sa 9:00 ng umaga. Issue! Kasama sina Lakay Deo Macalma at Milky Rigunan. At ngayon, mas kumpleto ang saya at ligaya. Mapapolitika, sports at showbiz. At mga nakakaaliw na blind items ng mga paboritong artista at politika.